Bernard? Bernard, ano to? Napasigaw si Rosie nang madatnan ang asawang tila wala ng malay sa sahig ng kanilang bahay. Buong akala niya'y patay na ang kanyang asawa. Bernard! Gumising ka! Bernard! Hindi ka naman ganito pag alis ko, Bernard eh. Anong ginawa mo? Ano ba naman, Bernard? Bakit ka ba nagkaganito? Nahimasmasan si Bernard sa lakas ng boses ni Rosie. Rosie, asawa ko. Nakauwi ka na pala. Naku, dito na pala ang maganda kong asawa. Nangangamoy alak pa ang hininga ni Bernard nang maalimpungatan siya sa lakas ng sigaw nang gumising sa kanya. Si Rosie pala yun, ang kanyang OFW na asawa. Masakit ang dibdib ni Rosie sa kanyang naabutan sa kanilang bahay. Nagkalat sa sahig ang samot-saring bote ng alak at katabi naman nitong mga alak ang kanyang asawang si Bernard na siguro'y nawala ng malay sa sobrang kalasingan. Bernard naman! Hindi mo alam kung ano ang mga sinakripisyo ko sa abroad! Tapos ganito lang ang maaabutan ko? Umalis akong puno ng pangarap, Bernard. Kasi alam kong magkaagapay tayong dalawa sa pag-abot ng pangarap natin. Naku! Ang ingay mo naman! Kakarating mo pa nga lang ay magbubunga ka na kaagad. Doon tayo sa kwarto ko, mahal. Miss na kita eh. Sige na! Winakli ni Rosie ang kamay ni Bernard na pilit siyang pinapapasok sa kwarto para makascore sa kanyang asawang miss na niya. Dahil sa sobrang galit ni Rosie, ay napaluhod na lamang ito sa kanilang sahig at lumumpasay sa iyak. Hindi niya inakalang ganun ang maaabutan niya sa kanilang tahanan matapos ng masalimuot na buhay niya sa abroad. Tunghayan natin ang kwento ng buhay at pag-ibig ni Rosie. Isang babaeng naghihikaho sa buhay, ngunit patas na lumalaban sa hamon ng panahon. Mahirap man ang kanyang buhay. Hindi naman ito naging rason para ipagpalit niya ang kanyang dignidad sa halaga ng pera. Gustong-gusto ni Rosie maging pulis. Hindi pa man nakagraduate ng high school, ay matayog na ang pangarap ni Rosie. Alam na alam niya ang kanyang gusto sa buhay. Gusto niyang maging pulis dahil maliban sa disente ang sweldo, gustong-gusto niya ang magtrabaho ng marangal. Mahilig din kasi siya sa mga action movies nung bata pa siya, kaya ganun na lamang kalaki ang hangarin niyang sumugpo ng kasamaan. Alam niyang magagampanan niya ng maayos ang kanyang papasuking kurso at trabaho. Maagang sinubok ng panahon si Rosie, pero kahit ganun pa man ang hinaharap niya, ito ay may kakaibang tuwa at determinasyon. Masayahing dalaga si Rosie, palabiro at animoy wala ng bukas kung makahalakhak. Maganda rin siya kahit morena ang kanyang kompleksyon. Parang ang beauty queen ang kanyang tindig, matangkad at makinis ang balat. Kahit sinong lalaki ay napapalingon din sa ganda ni Rosie. Kahit pa nga may asawa at matatanda na, talagang napapansin ang kanyang beauty. Miss, magkano ba yung mga pabango nyo? Meron po tayong tig 10,000 at mahigit pa. Meron din naman po tayong mga murang pabango. Ikaw ba? Alin ang gusto mo sa mga yan? Nako sir, hindi na ho ako nangangarap ng mga pabangong yan. Kasi ang ibibili ko na lang po ng pagkain para sa pamilya ko. Pumili ka iha at ibibili kita. Nako sir, wag na ho sir. Bilihan nyo na lang po ang asawa nyo. Nako, matanda na yung asawa ko. Wala nang asim. Gusto ko yung mga katulad mo, parang bagong pitas. Ganun po ba, sir? Kung yung buhok niyo po kayang isa-isa kong pitasin at nang sa ganun, tumigil yung kaharutan mo. Naku, wag ako, sir ha. Mapapahiya ka sa akin. Hindi ako pumapatol sa matandang malaki ang tiyan at may asawa. Napailing-iling na lamang ang lalaking minsan nagtangka na ligawan siya. Kahit may mga nobya at asawa na sila. Tila malakas din kasi ang radar ni Rosie. Kaya nga ba hindi siya nahuhulog sa bitag ng imoralidad? Napapahanga ni Rosie ang mga katrabaho niya sa dedikasyon niya sa kanyang trabaho. Kahit pa sobrang suplada ng kanilang manager, nakakaya niya pa ring pasayahin ang sarili at iwakli ang anumang klase ng stress na kumakatok sa kanyang buhay. Ibang klase din talaga si Rosie. Rosie, paano mo nakakayanang i-handle si Madam Bertud? Nako, hayaan mo na lang siyang ma-stress sa akin. Alam ko namang wala akong maling ginagawa sa trabaho ko eh. Talagang, ganun lang ang ugali niya. Siguro hindi rin masaya ang childhood niya kaya ganun siya kasungit. Hayaan mo na.
Bilib din naman talaga ako sa'yo, girl eh. Ibang klase ka talaga mag-isip. Ikaw lang talaga ang tumatagal dito sa kanya. Halos yung ibang kasamahan natin nagpapalipat na ng ibang department. Pero ikaw, andito ka pa rin at talagang pinagsisilbihan mo siya ng maayos. Hays, kung ako nga eh. Hay nako, kung hindi lang talaga kasalanan ang lasunin siya. Hay nako, matagal ko nang nilaso ng babaeng yan. Nako, yan ang wag na wag mong gagawin, Mel ha. Kahit gaano pa ka-harsh ang mga bossing natin, wag tayong gaganti. Hayaan natin ang Diyos ang gumanti para sa atin. Steady lang tayo, girl. Magpapaganda at wag pansinin ang mga maaangas nilang pagmumuka. Wala silang ambag sa kagandahan natin, no? Mood setter talaga si Rosie. Kaya nga yung mga kasamahan niyang nagagalaiti na sa inis sa kanilang mga superior, nakakaya niya pa ring patawanin. Hindi nagtagal ay napromote din si Rosie bilang supervisor ng kanilang department sa mall. Nagbunga nga talaga ang lahat ng pagtitiis niya sa kanyang trabaho. Minahal ng lahat si Rosie, lalo na ng mga tao sa ilalim niya. Naging magaling na supervisor siya at motivator ng kanyang mga kasamahan. Minsan, may pumasok sa team ni Rosie na isang pasaway na lalaki. Inaayawan na siya ng lahat at halos isang offense na lang ay maaalis na rin siya sa kumpanya. Inayawan man ng maraming supervisor. Iba ang naging pagtanggap ni Rosie sa sitwasyon. Buong puso niyang tinanggap ang pasaway na lalaki sa kanyang team at si Bernard yun. Bago pa man magsimula si Bernard sa kanilang team, ay pinatawag niya na ito sa kanyang opisina at inorient ng mabuti ang binata. Bernard, di ba? Opo, ma'am. Bernard, dito ka sa team ko. Naniniwala akong kaya mong baguhin ang sarili mo. May pamilya ka bang pinapakain? Meron po, ma'am. Ako po ang nagpo-provide para sa family ko at nagpapaaral sa mga kapatid ko. Oh, yun naman pala eh. May mga taong umaasa sa'yo kaya ayusin mo ang trabaho mo nang sa ganon, patuloy mo pa rin silang masuportahan, okay? Aasahan ko makikipag-cooperate ka sa team ko ha at hindi mo ako bibigyan ng sakit sa ulo, okay? Hindi naman talaga ako pasaway, ma'am eh. Kaya lang ho, may mga customer ho kasi maarte. Hindi naman problema sa akin yun, Bernard. Kaya lang ang rinig ko sa ibang team leader na nag-handle sa'yo, minsan daw pumapasok ka na nakainom o hindi naman kaya nahuli kayong tumatagay ng mga katim mo sa quarters nyo. Ayoko nang mangyari yan sa team natin, okay? Gusto ko ng excellence sa team ko. Naintindihan mo ba yun, Bernard? Opo, ma'am. Lahat ng sinabi ni Rosie noong araw na yun kay Bernard ay talagang tinandaan niya at pilit niya ring inaayos ang kanyang sarili dahil kakaiba ang naging approach ni Rosie sa kanya. Wala pang boss na naniniwala sa kanyang kakayahan, kaya talagang kakaiba ang impact ni Rosie sa kanyang buhay. Simula nang mag-usap sila ni Rosie at Bernard sa opisina, tila nagkaroon ng bagong sigla si Bernard sa kanyang trabaho. Hindi na siya pumapasok ng late, hindi na rin amoy alak, at higit sa lahat, mas naging masipag siya. Tuwing nakikita niya si Rosie, hindi niya mapigilang mapangiti. Ang bossing niyang dati isang simpleng team leader lang sa paningin niya. Ngayon ay tila isang inspirasyon sa buhay niya. Tuwing papasok siya sa opisina at sasalubungin siya ng matamis ng ngiti ni Rosie, pakiramdam niya ay kumpleto na ang araw niya. Ang sipag mo ngayon, Bernard ah. Iba na talaga kapag motivated ha? Naku, salamat po sa tiwala sa akin, ma'am. Kung hindi po dahil sa inyo, malamang, lasinggero pa rin ho ako ngayon. Tinapik ni Rosie ang balikat ni Bernard at marahan siyang sinabihan ng, Naku, naniniwala kasi akong kaya mong magbago at kaya magbago ng kahit sino. Kailangan lang nila ng taong maniniwala sa kanila. Ako, naniniwala ako sa'yo, okay? Nagtagpo ang kanilang mga mata. At may kung anong kuryente na naramdaman si Rosie, kaya agad niyang nilihis ang kanyang mga titig. Ramdam niya ring namula ang kanyang mga pisngi, kaya agad siyang umalis sa kanyang kinatatayuan. Madalas na pinupuri ni Rosie si Bernard, at doon, unti-unting namuo ang kakaibang damdamin ni Bernard na hindi niya pa naramdaman sa kahit sinong babae noon. Mas lalo siyang naienggan yung pagbutihin ng trabaho niya. Tuwing may gagawin siyang tama, hindi niya mapigilang lingunin si Rosie na palaging may nakahandang ngiti o simpleng tango ng pag-asang ayon sa kanya. Isang buwan ang lumipas at dumating ang pinakahihintay na anunsyo ng Employee of the Month. Pinapatawag ang lahat ng empleyado sa mall para mabigyang parangal ang mga empleyadong nag-improve sa ginagawa. At ang ating Employee of the Month ay walang iba kundi si Bernard Santiago! Nagpalakpakan ang buong department, ngunit marami rin ang napataas ang kilay. Sandali!
Ano? Si Bernard? Tama ba yung narinig ko? Yung lasinggero? Naku, paano naman nangyari yun? Napakapasaway ng taong yan! Totoo ba to? Baka ibang Bernard ang tinutukoy nila ah. Ngunit nang makitang totoong pangalan ni Bernard ang nasa certificate at mismong si Bernard rin ang tumanggap ng certificate sa stage, ay talagang napanganga ang lahat. Kinagulat ito ng maraming team leader. Pero para kay Rosie, hindi na ito nakakagulat. Alam na alam ni Rosie kung ano ang kayang gawin ng mga tao under her. Kaya taas noong tumayo si Rosie at pinalakpakan ang isa sa mga miyembro ng kanyang team. Deserve mo to, Bernard. Sabi ko sa'yo eh. Kaya mo, di ba? Halos matunaw si Bernard sa mga papuri ni Rosie. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa kanya, hindi niya siguro ito makakamit. Agad na nilapitan ni Bernard para makapagpasalamat sa kanyang team leader. Salamat, Ma'am Rosie. Ikaw ang dahilan kung bakit nagbago ako. Nako, ikaw yan, Bernard. Gawa mo yan kaya ka nandyan. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Kayang-kaya mo. Tignan mo. Hindi mo magagawa yan kung hindi ka naniniwala sa sarili mo. Patuloy ka lang sa gagawin mo, okay? Alam ko, one of these days, mapopromote ka rin. Naku, mukhang imposible yan, ma'am. Hindi naman ako nakapag-aral eh. Naku, Bernard, huwag mong lilimitahan ang kayang gawin ng tadhana sa'yo. Kahit hindi ka pa nakapagtapos, basta sipagan mo lang at patuloy kang mangarap. Alam kong maaabot mo yan, promise. Napangiti na lamang si Bernard sa patuloy na pag-i-encourage sa kanya ni Rosie. Parang natuto na rin siyang mangarap tulad ng ginagawa ni Rosie. Talagang ang kakaiba ang kayang gawin ni Rosie sa kanyang mga tao. Dahil sa pagbabago ni Bernard, sa closeness na rin nila ni Rosie, nagsimula na siyang tuksoin ng iba. Uy, Rosie, parang fan ka na ah. Ang sipag-sipag ni Bernard dahil sa'yo. Parang ibang inspirasyon na yan ah. Alam mo ba, sa tuwing dumadaan ka, kakaiba ang ngiti niyang Bernard na yan. Naku, friend! Parang may nabihag na puso na ata yung ganda mo. Ano ka ba, Mel? Trabaho lang to. Tsaka diba, lahat naman kayo ganun ang trato ko? Trabaho lang ba talaga? Aba! Tignan mo nga si Bernard oh. Parang laging may rainbow sa mga mata tuwing nakikita ka. Ay! Kinikilig ka na ba, Besh? Napailing na lang si Rosie. Pero hindi niya maitatanggi na natutuwa rin siya kay Bernard. Hindi lang ito basta nagbago, kung hindi nagpakita ng determinasyon na bihira niyang makita sa iba. Ang iba pang team leader ay natutuwang tinutokso si Rosie tuwing nagkakataon silang magkasabay ni Bernard sa break time. Rosie, hindi mo na kailangan ng boyfriend. Si Bernard na yan oh. Napalambot mo ang puso ng isang pasaway. Iba ka talaga, girl. Hindi alam ni Rosie kung matatawa o maiinis siya. Pero tila ba lumalalim na rin ang nararamdaman niya para kay Bernard. Gusto niyang umiwas sa kanyang nararamdaman. Ngunit hindi niya magawang umiwas sa binata dahil sa bawat araw na nagtatrabaho sila, talagang magkikita sila. Dahil may mga daily orientation at evaluation naman din sila. Paminsan nga pagpasok ni Rosie sa kanilang office, merong kape o pagkain na nakalagay sa table niya bago pa siya dumating. Galing kay Bernard yan. Nakita namin siya nag-iiwan ng kahit ano dyan sa table mo. Kilig ka, no? Okay naman si Bernard eh. Pogi, malinis sa katawan, at in fairness ha, responsible. Nako, wag ka sa kanya girl. Yung beauty mo, pang mayaman yan girl, no? Daming manliligaw nitong si Rosie na mayayaman eh. Bakit niya mapipiliin si Bernard? Naku! Mayaman nga. Gagawin naman siyang kabit. So, okay lang yun sa'yo. Tumigil na nga kayong dalawa dyan. Nako, wala akong panahon para sa pag-ibig, okay? Kaya chill lang kayong dalawa dyan. Huwag kayong mag-alala. Pag ako nag-love life, ipapadyaryo ko. O gusto niyo tarpaulin? Inawat na lamang ni Rosie ang dalawa niyang kasamahan sa opisina na atat na magka-love life siya. Palibhasay NBSB siya. Kaya ang ibang tao ang sobrang atat na magka-boyfriend siya. Hindi nila alam na minsay sumasagi din naman ang ganyang pag-iisip kay Rosie. Gusto niya rin namang maranasan ang mahawakan ng kanyang kamay at mayakap ng isang Prince Charming. Focus sa trabaho si Rosie, kaya hindi niya talaga mabigyan ng oras ang iba pang parte ng kanyang buhay. Dahil sa magandang performance ng team nila, nagpasya ang management na bigyan sila ng reward, isang outing sa beach. Masaya ang lahat, tawanan at asaran sa biyahe pa lang. Pagdating nila sa resort, kanya-kanya silang hanap ng pwesto.
May mga nagsuswimming na. May mga naglalaro ng volleyball habang si Rosie ay nakaupo lang sa buhanginan. Pinagmamasdan ang dagat. Lumapit si Bernard sa kanya. Bitbit ang 2 bote ng soft drinks. Para sa'yo. Salamat. Ang saya ng team natin, no? Oo, pero mas masaya ako kasi nandito ka. Napatingin si Rosie kay Bernard at nakita niya sa mukha nito ang matinding sinseridad. Ano ba yung sinasabi mo? Ikaw talaga? Binibiro mo na naman ako. Hindi di kita binibiro. Nahihiya lang kasi talaga ako sa'yo Pero Rosie, gusto kita. Hindi nakapagsalita si Rosie. Hindi niya alam kung anong isasagot niya. Pero hindi niya rin maitanggi na may kakaiba siyang nararamdaman para kay Bernard. Bernard, seryoso ka ba? Oo Hindi lang dahil sa ganda mo o sa bait mo. Kundi dahil ikaw ang dahilan kung bakit nagbago ako. Ikaw ang dahilan kung bakit gusto ko maging mas mabuting tao. Hindi ko to masasabi noon Kasi iniisip ko, hindi kita deserve. Pero gusto ko lang malaman mo na matagal na kitang gusto. Hindi agad nakasagot si Rosie. Pero sa puso niya, ramdam niyang totoo ang mga sinabi ni Bernard. Umusbong din sa kanyang damdamin ang kanyang longing na magkaroon ng boyfriend. Sa edad niya kasi na 27 years old, hindi pa rin talaga siya nakakaranas na magkaroon ng kasintahan. Tahimik silang dalawa habang pinapanood ang paglubog ng araw, ngunit ramdam nilang pareho ang tawag ng kanilang damdamin. Habang nakaupo, ay unti-unting nilapit ni Bernard ang kanyang kamay kay Rosie. Hindi naman ginalaw ni Rosie ang kanyang kamay, tanda ng kanyang pagsang-ayon sa ginawa ni Bernard. Ilang sandali pa ay nag-holding hands na nga silang dalawa. At madalas na nagkakatitigan at ngumingiti na lamang. Wala nang salitang lumalabas sa kanilang mga bibig, ngunit batid naman nila ang nag-aalab nilang damdamin para sa isa't isa. Hanggang sa hindi na nakapagpigil si Bernard, unti-unti niyang nilapit ang mukha niya kay Rosie at marahang nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng damdamin, isang halik na nagpapatunay na sa wakas pareho na nilang inuukupa ang puso ng bawat isa. Hindi na rin naman sila bata para hulaan pa ang nararamdaman, kaya hinayaan na lamang nila ang kanilang puso ang magdikta sa kanilang mga nararamdaman. Habang nasa malayo, napasigaw si Melissa. Ay, halikan na yan! Nagtawanan ang iba nilang mga kasama habang nagkakantsawan, samantalang si Rosie at Bernard naman ay nagkatinginan lang, sabay ngiti sa isa't isa at agad nang niyakap ang isa't isa. Wala nang ligawan ha? Tayo na mahal? Mukhang nakaplano na ang lahat Ayaw mo ba? May sinabi ba ako? Napangiti si Rosie habang puno ng pagmamahal na nakatitig kay Bernard. Muling hinalikan ni Bernard ang kanyang mga labi at nagpaubaya na lamang si Rosie kay Bernard. At doon nagsimula ang bagong kabanata sa buhay ni Rosie at Bernard. Sa simula, akala lang nila'y trabaho ang nag-uugnay sa kanila. Hindi nila alam ito rin pala ang magdadala sa kanila sa isang bagay na higit pa ron. Sa paglipas ng panahon, ay mas pinagtibay ng panahon ang pagsasama ni Bernard at Rosie. Tutol man ang iba sa kanilang relasyon, wala na silang pake. Basta't alam nilang dalawa ay nagkakaintindihan sila at naniniwala sila sa isa't isa na kaya nilang pagtagumpayan ang hamon ng buhay basta magkasama lamang sila hanggang sa tuluyan na ngang lumagay sa tahimik ang dalawa. Nagpakasal silang dalawa. Simple lamang ang kanilang kasal at dinaluhan yon ng kanilang mga pamilya at ibang close friends. Simple man ang naging seremonya ng kanilang kasal, puno naman ito ng pagmamahalan at saya. Tumira na sa iisang bubong sila Bernard at Rosie. Sa simpleng bahay na tinitirhan nila Rosie at Bernard, ramdam ang init ng pagmamahalan. Sa kusina, abala si Rosie sa pagluluto ng almusal habang si Bernard naman ay nag-aayos ng kanilang maliit na hardin. Tila walang nakakapigil sa kasiyahan ng mag-asawa. Mahal, salamat kasi. Kahit mahirap ang buhay, hindi ko yung nararamdaman kasi ikaw ang kasama ko. Para bang lahat kaya ko, kasi andyan ka. Ngumisi si Rosie, ramdam ang pagmamahal ng asawa. Alam mo namang ikaw lang inspirasyon ko Lahat ng ginagawa ko para sa atin.
Pagkatapos ng ilang minutong kulitan, sabay na silang naupo sa maliit nilang lamesa para kumain. Tahimik na kumakain si Bernard habang si Rosie ay abala sa pagkukwento ng mga plano niya para sa kanilang buhay. Mahal, iniisip ko kung pwede kaya tayo magdagdag ng konting shelves dito sa kusina para mas maging maayos yung mga gamit natin. Sige mahal, pag-ipunan natin. Unahin muna natin yung iba pang gastusin. Pero gagawin natin yan. Matapos ang kanilang kasal, nagsimula na ang bagong kabanata sa buhay ni Rosie at Bernard. Ang mga pangarap nila ay nag-iba na. Mula sa pangarap sa sarili, nag-iba na rin ang kanilang mga goals. Kung dati ay mag-isa lang silang nagpaplano, ngayon ay dalawa na sila at pareho na nilang kinoconsider ang bawat isa at bago pa man nila gawin ang kanilang mga plano, pareho nilang iniisip ang kanilang pangarap sa hinaharap. Pero may mga bagay na hindi nila kayang pagsabayin. Isang araw, habang nag-uusap sila habang kumakain ng tanghalian, nagsimula ng lumabas ang mga saloobin ni Rosie. Mahal, may gusto sana akong pag-usapan. Ano yun, mahal? Bakit parang seryoso ka? Gusto ko sana mag-abroad. Alam mo naman na matagal ko ng pangarap yun, di ba? Gusto ko maranasan ng snow. Magkaroon tayo ng sariling bahay sa ibang bansa at mabigyan kita ng magandang buhay. Gusto ko na magandang future para sa atin. Nag-isip si Bernard. Hindi niya agad nasabi ang kanyang nararamdaman. Pero ramdam ni Rosie ang bigat sa dibdib ni Bernard. Tila ba nag-aalangan siya? Kakasal pa lang natin ah. Iiwan mo na agad ako. Tsaka mahal, bakit ikaw nag-iisip na bigyan ako ng magandang buhay, mahal? Trabaho ko bilang asawa mo, nabigyan ka ng magandang buhay. Magiging okay naman siguro tayo, di ba? Kahit dito lang tayo sa Pilipinas. Tsaka di ba, pulis naman yung talagang pangarap mo. Bakit hindi ka na lang kaya mag-aral, mahal? Suportahan kita. Oo. High school pa ako nun, mahal. Nag-iiba din naman ang pangarap ng tao, di ba? Tsaka, para kasing kahit anong trabaho natin dito sa Pilipinas, hindi uusad ang buhay natin eh. Wala pa mang anak. Ganito na ang pag-iisip ni Rosie. Talagang malakas ang kanyang drive na makaalis sa kahirapan at mag-elevate man lang ang uri ng kanilang pamumuhay. Para kasi sa kanya, hindi mo kasalanan kung pinanganak kang mahirap, pero kasalanan mo na yun kung sakaling mamamatay kang mahirap. Dahil ang dami namang oportunidad para kahit papanay maiangat mo ang antas ng iyong buhay. Di ko alam, Rosie. Kung aalis ka, paano ako? Hindi ko kayang maiwan dito. Kung pupunta ako doon, paano kung hindi ko kayang maghanap ng magandang trabaho doon? Alam mo namang high school lang ang natapos ko eh. At isa pa, sa ALS lang ako natapos, gawa ng napakatigas din ang ulo ko noon. Paano kung magkaproblema tayo at wala akong magawa? Parang hindi ko kaya yun. Wala tayong ibang matatakbuhan doon, mahal. Mahal, walang mangyayari kung hindi tayo maghahangad na mas maganda para sa atin. Kung magtutulungan tayo, magiging maayos tayo. Ang importante lang, magka-communicate tayo at magkasama tayo sa mga plano natin. Tsaka, isang kontrata lang, mahal. Sapat naman na siguro yun para makaipon tayo ng pera para panggastos natin sa mga papeles natin, no? Huwag kang mag-alala. Susunod ka rin naman eh. Tiis lang muna ng ilang taon tapos susunod ka na rin. Magkakasama rin tayo. Sabay nating i-enjoyin ang snow, mahal, at kakain tayo sa masasarap na restaurant at magta-travel. Mahal na mahal ni Rosie si Bernard. At kailanman, hindi niya inisip na kailangan lang siyang tratuhin ni Bernard na parang prinsesa. Palagi niyang iniisip kung paano matulungan ng asawa. Palagi niyang iniisip kung ano ang pwede niyang maibigay at maitulong kay Bernard. Gusto ko kasing maranasan natin kung paano maging magaan ang buhay, mahal. Alam ko hindi pa tayo handa. Pero ang importante, pareho tayo ng direksyon. Alam ko namang kaya nating dalawa tumahali. Alam mo yan. Nakita ni Rosie ang pag-aalinlangan sa mata ni Bernard. Alam niyang may takot ito sa pag-abroad at ang pagkakaroon ng distansya sa isa't isa. Nagdesisyon na lang si Rosie na hindi muna pilitin si Bernard at hindi na rin siya nagmamadali. Siguro, kung ikaw ang mauuna, maghihintay na lang ako rito. Hindi ko rin kaya mapag-isa eh. Pero hindi ko alam kung paano ko makakayanan yun. LDR, hindi ko kayang makawala sa tabi mo, Rosie. Pero, kasi, pangarap mo yan eh. Alam ko magbibigay ng saya yan sa'yo, mahal ko. Mahal, temporary lang naman yung distansya natin eh. Kasi mag-iipon lang tayo, mahal. Pag okay na ang pera natin, susunod ka na rin doon. Hindi ko rin naman kayang wala ka sa tabi ko eh. Pero para sa mga pangarap natin, mahal ko, gagawin natin ang sabay, tsaka hindi tayo titigil hanggat hindi natin natutupad yun.
Bagamat magkaibang mundo, ang bubuksan para sa kanila. Nagdesisyon si Bernard na magsimula ring mangarap kasabay ang kanyang asawa. Alam niyang kailangan niya ng lakas ng loob at kung si Rosie ang magiging gabay niya, magkakaroon siya ng lakas na magtiwala sa kanyang sarili. Lahat ay tila positive dahil magkasabay nilang haharapin ang hamon ng buhay. Habang busy sa kakaikot at monitor ng kanyang mga tao sa mall si Rosie, ay agad siyang napansin ng isang babaeng mukhang mayaman at profesional. Miss, ang ganda mo. Nagtatrabaho ka ba dito? Opo ma'am. May paglilingkod po ba ako sa inyo? Wala naman iha. Kaya lang ipansin ko ang ganda mo eh. Tsaka mukhang professional ka. Salamat naman po ma'am. Matagal na po ako dito ma'am. Nagumpisa po akong sales lady dito ma'am. Mga 2 years na po ang nakalipas and napromote ho ako. Abay siguro ang sipag mo at ang galing mo sa trabaho. Kaya agad kang napromote no? Natural lang naman ho maging masipag kasi may pamilya ho akong binubuhay eh. Ako po kasing bumubuhay sa mga magulang ko. Abay ang bait mo pa. Kaya ka siguro binibiyayaan ng Panginoon. Pero alam mo iha, yung ganda mo at skills mo, mas nababagay yan sa ibang bansa. Malaki ang sweldo at madaming opportunity para sa'yo. At sa pamilya mo. Baka kung palarin ka pa doon, pwede mong dalhin ang mga magulang mo. Hindi ka na magkakaproblema sakali magkasakit sila kasi maganda ang medical services doon. Lalo pa sa mga matatanda. Naku ma'am, kung alam niyo lang po, pangarap ko po talaga makapag-abroad ma'am. Hay nako, alam mo ba iha, isa akong recruiter ng mga OFW. May mga trabahong bagay sa'yo. Tamang-tama at hiring kami ngayon ng mga mall personnel din. Tamang-tama yung trabaho mo ngayon. Pasok na pasok sa agency namin. Naku, totoo po ba yung sinasabi niyo ma'am? Naku, mukhang hulog ka talaga ng langit sa akin ma'am. Naku, hindi talaga aksidente na nagkita tayo. Oo nga iha eh. Busy ka ba ngayon iha? Bakit hindi ka kaya mag-apply doon sa opisina namin? Alam mo, andito lang din sa mall yung opisina namin. Sa break time mo baka pwede kang pumunta sa opisina namin para ma-assist ka na ngayon. Sobrang excited ni Rosie sa kanyang narinig mula sa estrangherong babae. Masayang-masaya si Rosie nang matanggap ang balita. Bigla na lang niyang naisip na ito na nga ang pagkakataon na matagal niya nang hinihintay. Makakapag-abroad na siya at sa wakas, magagawa niya ang pangarap na matagal niya nang inaasam. Parang may pinto na biglang nabuksan para sa kanya. At sa tingin niya, ito na ang sagot ng Panginoon sa lahat ng dasal nila ni Bernard. Hindi niya na hinintay pa ang anumang oras. Agad siyang nag-apply at sinunod ang proseso. Nang matapos na siya, saka lang niya sinabi kay Bernard ang tungkol dito. Bernard, natanggap ako. Makakapag-abroad na ako. Nagulat si Bernard. Hindi siya sigurado kung matutuwa o magagalit. Hindi siya kinonsulta ni Rosie bago magdesisyon. Kahit na masaya siya para sa asawa, may naiiwang pagdududa sa kanyang isipan. Ano? Bakit hindi mo man lang ako tinanong bago ka nag-apply? Hindi maiwasang magtampo ni Bernard. Kahit na alam niyang masaya si Rosie, laking gulat niya dahil parang kinalimutan siya ng asawa sa isang napakahalagang desisyon. Para sa kanya, lahat ng desisyon nila ay dapat na pag-uusapan nila bago pa man lang sila sumugal sa anumang desisyon. Nakatingin lamang siya sa asawa habang lumilipad ang kanyang isipan at kinakausap ang kanyang sarili. Sa isip niya, baka sobrang excited lang ng asawa niya, kaya nakalimutan niyang sabihin sa kanya. Hindi naman niya siguro sinasadyang hindi sabihin sa kanya. Sobrang na-excite lang siguro siya dahil sa opportunity. Nakita ni Rosie ang ekspresyon ng mukha ni Bernard at alam niyang may hindi pagkakaintindihan, pero hindi niya to pinansin. Mahal, okay ka lang ba? Bakit parang hindi ka masaya? Ha? Wala hindi. Masaya naman ako. Ano lang, nabigla lang mahal. Mahal, legit naman ang trabaho ko doon at malaki ang kikitain ko. Alam kong matutulungan natin ang pamilya natin. Yun naman yung importante, di ba? Tsaka mahal, hindi naman ako sa bahay magtatrabaho. Mall din ata mahal. Pareho lang din ang trabaho ko dito kaya safe lang mahal. Trust me. Tsaka, apply pa lang naman yun mahal. Matagal pa naman siguro ang processing nun mahal. Sige mahal, alam kong gustong-gusto mo yan eh. At alam ko din naman na para sa atin yung iniisip mo. Basta mag-iingat ka. Alam ko naman na gusto mo lang talaga makatulong sa atin eh. Kaya ako naman, susuporta ako sa desisyon mo kasi mahal na mahal kita. Nilambing na lamang ni Rosie ang asawa at inassure na magiging okay ang lahat para sa kanila.
Masyado atang napadali ang processing ng mga papeles ni Rosie. Ilang linggo lamang ay nakatanggap na agad siya ng tawag mula sa kanyang recruiter na okay na nga raw ang kanyang papeles at maghihintay na nga lang ng kanyang plane ticket. Excited na binalita ni Rosie ang natanggap niyang balita mula sa kanyang recruiter kay Bernard. Mahal, may kontrata na ako. Anumang oras, alis na rin ako. Natahimik si Bernard nang marinig ang balita ng kanyang asawa. Muli, para tumigil ang kanyang mundo dahil tila dumating na nga rin ang kanyang kinakatakutang panahon. Nangungusap ang utak ni Bernard. Bakit ganito kabilis? Meron bang hindi ko alam? Bakit parang hindi ko naramdaman na pinag-isipan niya ito ng mabuti? Isang tanong na patuloy na gumugulo sa isip ni Bernard habang pinapakita ni Rosie ang kanyang excitement. Si Bernard naman ay puno ng alinlangan. Oo nga pala, mahal. Alam ko, tiyak magiging maganda ang lahat. Legit ang trabaho ko doon at mas malaki pa ang kita. Hindi na tayo dapat mag-alala. Excited na ako sa kung ano pa ang darating sa atin, mahal. Alam kong grasya ito mula sa Panginoon. Si Bernard, bagamat nagkukunwaring supportive, hindi niya maiwasang magtanong. Pero Rosie, baka naman may mga bagay pa tayo dapat i-consider bago ka tuluyang umalis. Kasi bakit parang ang bilis naman ata? Ang bilis ng lahat hindi ba? Wala nang oras, Bernard. Kailangan ko na tong gawin. Magtiwala ka sa akin. Tsaka promise, magiging maayos ang lahat para sa atin, mahal ko. Tsaka malay mo, hindi ko pa natatapos ang kontrata ko doon, ay makasunod ka na. Sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan na patuloy na bumabagabag sa isipan ni Bernard, pinili niyang maging supportive sa desisyon ni Rosie. Pinagpapalagay niyang malaki ang oportunidad at ayaw niyang magdulot pa ng problema sa kanya. Ngunit sa kaloob-looban ni Bernard, naramdaman niyang parang iniiwasan siya ng asawa at may kasamang sakit sa puso. Tahimik na kinausap ni Bernard ang sarili habang nakahiga sila sa kanilang kama. Bakit hindi ko naramdaman? Nabahagi ako ng desisyong to. Siguro nga, hindi ako sapat para maging kasama sa lahat ng ito. Pero ang mahalaga, mapapasaya ko siya. Ilang araw mula nang dumating ang kontrata ni Rosie, ay dumating na rin ang kanyang plane ticket at sa susunod na araw ay lilipad na si Rosie papuntang Dubai. Dumating na nga talaga ang panahon na aalis na si Rosie. Kinausap na ng maayos ni Rosie at siniguradong magiging constant ang communication nila ng asawang si Bernard. Nilakasan na lamang ni Bernard ang kanyang loob habang naghihintay na pumasok si Rosie sa loob ng airport. Napagdesisyon na ni Bernard na habang andito siya sa Pilipinas, ay unti-unti niya ring aayusin ang sarili nang sa ganon ay magiging ready na rin siya sakaling sumunod na siya sa kanyang asawa. Buong kasabikan na bumaba ng eroplano si Rosie. Hawak-hawak ang kanyang maliit na bag habang nakatingin sa malawak na gusali ng Dubai. Para sa kanya, ito ang simula ng kanyang pangarap, ang magtrabaho sa ibang bansa upang magkaroon ng mas magandang buhay. Ang ganda naman dito. Naku, sana makita to ng aking asawa. Sandali, tawagan ko nga muna siya habang naghihintay ako ng bagahe. Tuwang-tuwang binalita ni Rosie kay Bernard na dumating na nga siya sa wakas sa Dubai matapos ang halos 8 oras na paglipad. Mahal! Mahal, andito na ako! Tignan mo ang palibot ko! Ang ganda, di ba, mahal? Naku, alam mo ba, mahal? Nakakalula yung ganda ng airport nila dito, mahal. Grabe, mahal. Tiis lang tayo, ha? Susunod ka na rin dito, mahal. Buti naman, mahal, at safe kang dumating dyan. Alam mo, ilang oras pa lang kitang hindi nakasama. Sobrang namimiss na kita, mahal ko Namimiss ko na yung ingay mo dito sa bahay, pati ang mga kwentuhan natin. Mag-ingat ka dyan, mahal, ha? Oo naman, mahal. Mag-iingat ako para sa'yo. Tsaka, araw-araw tayo mag-video call, mahal, ha? Tiis lang muna tayo. Kaya natin to, mahal. Wala namang hindi kakayanin, mahal, Lahat kakayanin para sa ikabubuti ng isa't isa. Mahal na mahal kita, Rosie. Mahal na mahal din kita, Bernard. Matapos matatakan ng passport ni Rosie, buong-buo ang kanyang pag-asa na sa wakas ay maiibsan na ang kahirapan ng kanyang mga magulang at makakatikim na rin sila ng kaginhawaan. Subalit sa unang hakbang pa lamang niya sa bagong mundo, unti-unti nang nadurog ang kanyang mga ilusyon. Sa pagdating niya sa tinutuluyan nilang apartment, agad siyang kinausap ng isang babae, tila supervisor nila, si Maria. Alam mo na ba ang magiging trabaho mo dito? Opo, sa mall po ako magtatrabaho bilang cashier or sales lady. Tumingin ang babae sa kanya,
na tila may pangungutya ng ngiti. Kita sa kanyang muka ang tila pang-insultong titig. Hindi ka sa mall magtatrabaho. Sa bar ka, waitress. Hindi ba kayo sinabihan ng recruiter nyo kung anong pinasok nyo? Natigilan si Rosie. Tila sinakluban siya ng napakalamig na tubig mula sa kanyang ulo. Po, pero ang sabi po kasi sa akin, wala kang magagawa. Dito ka nakatakdang magtrabaho. Pasalamat ka may trabaho ka. Kung hindi, ikaw rin ang mahihirapan. At tandaan mo, kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Sa una lang naman mahirap ang trabaho mo. Pag nagtagal, masasanay ka na rin naman. Kaya laban lang. Nalaglag ang balikat ni Rosie. Wala na siyang nagawa. Alam niyang may mga kasama siyang kababayan doon. At kung hindi siya makikisama, maaaring madamay sila. Pinanindigan na lang niya ang kanyang pinasok. Kahit ang sakit ng realidad ay parang matalim na kutsilyong sumugat sa kanyang mga pangarap. Samantala, sa Pilipinas, isang magandang balita ang natanggap ni Bernard. Na-promote siya bilang supervisor sa mall na pinagtatrabahuhan niya. Tumaas na rin ang kanyang sahod, kaya naman labis niyang gustong ibahagi ang balita kay Rosie. Nag-video call siya rito isang gabi. Mahal, may good news ako! Na-promote ako! Nasa madilim na bahagi ng apartment si Rosie. May kaunting ingay sa background, parang musika mula sa isang bar. Talaga? Congrats, mahal! Halatang may pang-iwas ang tono niya. Oo, mahal eh. Kaya nga tinawagan agad kita eh. Alam mo, mahal, kung magtutuloy-tuloy lang to, mas lalaki pa ang sweldo ko. Baka hindi na umabot ang ilang buwan, makasunod na ako dyan sa'yo eh. Sandali, mahal. Bakit parang ang ingay dyan? Asan ka ba? Nasa trabaho ako, mahal. Medyo busy eh. Tawagan na lang ulit kita, ha? Gabi na dyan ah. Hindi pa ba oras ng pahinga? Ganun talaga dito, mahal. Sige na, mahal. Bye! Bago pa man makasagot si Bernard, naputol na ang tawag. Napakamot siya sa ulo. Hindi niya maalis ang pakiramdam na may tinatago si Rosie sa kanya. Lumipas ang mga buwan at lalo pang naging madalang ang kanilang pag-uusap. Kapag nagkausap man sila, laging abala si Rosie. Wala nang lambing ang kanyang mga salita. Kapag sinasabi ni Bernard na namimiss niya ito, ang sagot lang ni Rosie ay malamig na. Sana maintindihan mo. Dito kasi, hindi madali ang buhay. Kailangan ko magdoble kayod kasi iba ang buhay dito, mahal. Ang bilis ng lahat. Pagpasensyahan mo na ako, mahal ah. Babawi ako. Mahal, pwede ba tayong mag-usap ng matagal? Miss na kita eh. Kahit ngayon lang, mahal. Isang linggo na tayong hindi nagkakausap ng maayos eh. Kamusta ka na ba dyan? Napabuntong hininga si Rosie sa kabilang linya. Mahal, pwede bang mamaya na lang kasi andito pa ako sa trabaho eh. Mamaya promise, mahal ko. Naghintay si Bernard ng mamaya ni Rosie. Ngunit lumipas na lamang ang halos 8 oras, hindi pa rin ito tumatawag. Umaga na nang makita ni Rosie ang tawag ni Bernard. Hinintay ni Bernard buong gabi ang response ng kanyang asawa sa kanya. Ngunit ni isang message ay hindi man lang ito nagpadala. Ano na kayong nangyayari sa asawa ko? Bakit ni isang mensahe man lang? Hindi siya nagpadala. Masama na talaga ang kutob ko eh. Kung may kakilala lang sana ako doon, pwede ko mapagtanungan. Kaso, wala eh. Ang hirap naman ng ganito. Wala akong magawa. Dahil wala ngang na-receive kahit isang simpleng mensahe lang si Bernard, ay minabuti niya magpadala ng voice message sa kanyang asawa. Mahal, kamusta ka na ba dyan? Parang iniiwasan mo ko. Mahal, kung may problema ka dyan, sabihin mo naman sa akin oh. Baka may problema ka dyan ha. Pwede ka namang umuwi dito, mahal eh. Kaya naman kitang buhayin. Wala pa naman tayong anak, tsaka masipag ka rin naman. Kaya naman siguro nating abutin ang pangarap natin na magkasama tayo. Hindi siguro ganun kabilis, pero aabot din naman tayo siguro sa ganun, mahal. Please, mahal. Mag-communicate ka naman sa akin, mahal oh. Diba? Ito naman yung napag-usapan natin. Aalis ka. Basta mag-communicate ka sa akin ng maayos palagi. Mahal, pag narinig mo to, tawagan mo naman ako. Miss na kita. Araw-araw ako nangungulila. Sa halikat yakap mo, mahal. Kakagising lamang ni Rosie ng mga oras na yon nang marinig niya ang voice message ni Bernard sa kanya. Inis ang naramdaman ni Rosie nang marinig ang voice message na iniwan ni Bernard. Hindi niya kasi masabi sa kanyang asawa ang tunay na pinagdadaanan niya sa Dubai, kaya ganun na lamang ang stress na nadarama niya. Gustong-gusto niya ang kumawala sa kanyang sitwasyon. Ngunit hindi ganun kadali para sa kanya ang tumakas. Nasa isang dayuhang lugar siya. Hindi niya kabisado ang mga taong kasama niya. Kung sakaling tatakas siya,
Alam niyang malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Gusto niyang humingi ng tulong kay Bernard, ngunit hindi niya yun magawa at para matigil lamang ang kanyang asawa sa pangungulit ay kailangan niyang gumawa ng rason para hindi na siya kulitin ng asawa. Tinawagan ni Rosie si Bernard at pinagbuntungan niya ng galit na hindi naman dapat. Kaya lang, samot-sari ang laman ng kanyang utak at ayaw niya ring malaman ng kanyang asawa na mali ang naging desisyon niya, kaya dinaan na lamang niya sa init ng ulo ang lahat. Mahal, ano ba? Alam mo namang busy ako rito eh. Busy ka naman palagi, mahal eh. Ni hindi mo man lang ako kinakamusta. Anong nangyayari sa'yo? Ano ba tong ginagawa mo sa akin, mahal? Tama pa ba tong ginagawa mo sa akin? Itong trato mo sa akin? Maawa ka naman sa akin oh. Kung may problema ka dyan, magsabi ka sa akin. Napuno ng inis si Rosie. Bakit ba ang kulit mo? Palibhasa kasi ikaw dyan, wala kang plano sa buhay. Kontento ka na sa trabaho mo sa mall. Wala kang ambisyon, kaya hanggang dyan ka na lang. Parang may matalim na kutsilyo na sumaksak sa puso ni Bernard. Hindi niya inaasahan ang ganitong mga salita mula kay Rosie. Noon, si Rosie ang palagi nagpapalakas ng kanyang loob, pero ngayon parang hinamak siya nito. Masakit ang bawat salitang sinabi ni Rosie. Kaya naman, napilitan si Bernard na ilabas ang kanyang sama ng loob. Nagyaya siyang uminom kasama ang kanyang mga kaibigan, bagay na matagal niya nang iniiwasan. Habang nagiinuman, napunta ang usapan sa sitwasyon ni Rosie sa Dubai. Pare, baka naman, may iba ng lalaki yun. Hindi naman ganun ang asawa ko, pare. Unang boyfriend niya ako eh. Kung sakaling ganyan man ang ugali ng asawa ko, dapat matagal ko na rin nakita sa kanya yung ganyang ugali. Oo nga naman, tol. Alam mo, tol, iba kasi sa Dubai eh. Hindi tulad ng Saudi. Open country yan, baka naman natipuhan siya ng iba o hindi naman kaya natipuhan ng mayamang Arabo. Napailing si Bernard. Ayaw niyang ipasok sa kanyang isipan ang ganyang posibilidad. Mas nanaig sa kanyang puso ang pag-intindi sa kanyang asawa. Hindi ganun si Rosie, kilala ko siya. Pero tol, isipin mo, bakit parang tinatago niya ang buhay niya doon? Dati naman, lagi kayong magkausap. Ngayon halos hindi ka na niya pinapansin eh. Kung mahal ka ng asawa mo, tol, hindi ka niya matitiis ng isang linggo. Nagkibit balikat lang si Bernard. Pero sa loob-loob niya, unti-unting umuusbong ang pagdududa. May punto ang kanyang mga kaibigan. Bakit nga ba biglang nag-iba si Rosie? Dahil sa sama ng loob, hindi niya namalayan na bumabalik na siya sa dating bisyo. Sa bawat gabing nakakaramdam siya ng lungkot, alak ang kanyang naging sagot. Sa bawat tanong na bumabagabag sa kanyang isipan, baraha at sugal ang naging saglit na lunas. Sa kalaunan, nalubog siya sa utang. Hindi niya namalayan na unti-unti nang nadadala ng kanyang hinanakit ang kanyang buhay pababa. Sa patuloy na paglayo ni Rosie at sa patuloy na pagbagsak ni Bernard sa bisyo, mas lalong lumalim ang sugat sa kanilang pagsasama. Hindi na ito tulad ng dati. Hindi na sila parehong masaya. Kagat-kagat ni Rosie ang kanyang labi habang nakatitig sa kisame ng kanyang maliit na silid sa dormitoryong tinutuluyan niya sa Dubai. Maliit lang to, isang patungan ng kama, isang maliit na cabinet at isang electric fan na halos hindi na magamit dahil sa init. Paulit-ulit niyang iniisip ang buhay niya sa Pilipinas noon, kung paano siya nagdesisyong lumayo at kung paano siya napunta sa sitwasyon na halos hindi niya kayanin. Noong una, inakala niyang kaya niya. Isa siyang matapang na babae. Kahit pa winawarningan siya ni Bernard na hindi madali ang trabahong papasukin niya, pinanghawakan niya ang pangarap niyang umasenso. Kaya ko to. Yan ang palagi niyang sinasabi sa kanyang sarili. Pero ngayong narito siya. Ngayon, napagtanto niya kung gaano siya kamali. Ngayon, ay nagsisinungaling na siya kay Bernard. Iniiwas niya palagi ang kanyang sarili sa mga tawag ni Bernard. Miss na miss niya na si Bernard. Ngunit nahihiya siya rito. Ayaw niyang umuwing luhaan. Ayaw niyang umuwi na isa siyang failure. Gusto niyang patunayan sa kanyang sarili. Ngunit wala na. Wala nang naiwan sa kanyang sarili. Ubos na siya bilang tao. Nahihiya na siya sa asawa niya dahil hindi niya iningatan ang kanyang sarili. Para siyang prostitute na sinasawsawan ng kahit na sinong lalaki. Tingin niya sa sarili niya ang dumi-dumi niya. Tingin niya sa sarili niya, hindi niya na-deserve ang mahalin. Isa na namang gabi ang trabaho sa bar. Matingkad ang pulang ilaw sa paligid, habang ang malakas na tugtog ay nagbibingi sa kanyang tenga. Nakasuot siya
ng hapit na bestida. May pilit ng ngiti sa kanyang muka habang lumilibot sa mga mesa upang alamin kung ano ang gusto ng mga customer. Pero sa tuwing lalapit siya sa kanila, pakiramdam niya'y para siyang isang laruan na pwedeng hawakan, sipatin at paglaruan. "Hey beautiful, sit with me." Isang lalaking Arabo ang mukhang nasa 50 taong gulang na. Nakangisi to. Kita sa mga mata ang pagnanasa. Hindi na bago ito kay Rosie. Sanay na siya sa mga matang may ibang ibig sabihin. "Sorry sir, I have work to do." Ngunit bago pa siya makaalis, hinawakan siya nito sa braso at marahang hinila paupo sa kanyang kandungan. Dama niya ang init ng katawan nito sa kanyang likod. Mabilis siyang tumayo, nanginginig ang mga kamay. "Don't be shy, I can pay you more." "Pakiusap sir." Pilit na tinatago ni Rosie ang takot sa kanyang tinig. Nakatingin ang ibang customer, pero walang pumapansin. Parang normal lang ang ganitong pangyayari sa kanila. Sa huli, isang staff din ng bar ang lumapit at maingat siyang inalalayan palayo. Dahil sa eksenang yun, pinatawag siya ng boss nilang Pakistani sa opisina. "Rosie, you have to learn to be more accommodating. Customers like them, it's good for business." Napalunok siya, pero hindi na siya sumagot. Alam niyang kahit anong sabihin niya, wala siyang laban, wala siyang magagawa, kailangan niyang magtiis. Akala niya'y sanay na siya sa pambabastos. Pero isang gabi, dumating ang isang lalaking hindi lang basta-bastos. Hayop ang lalaking yun. Kaibigan ito ng boss nila. Isang lalaking Europeo na halatang sanay sa pagkuha ng gusto niya. Habang nasa loob siya, biglang pumasok ang Europeanong lalaki. Nakangisi, hawak pa ang isang bote ng alak. "You're so beautiful." Unti-unting lumalapit si Stewart sa kanya. Nanginginig na ang mga daliri ni Rosie. Ramdam niya na ang matatalas na titig ng European na customer. Alam niyang may mali, alam niyang may hindi magandang mangyayari ng araw na yun. "Sir, I need to go." Bago pa siya makalabas, nilak na ng dayuhan ng pinto sa VIP room na nililinis ni Rosie. Ang sumunod ay bangungot. Naglaban siya, sinubukan niyang tumakbo, pero wala siyang lakas. Isang sigaw lang ang kanyang nagawa bago siya tinakpan ng kamay at tuluyang nawala sa kanyang sarili. Kinabukasan, nagising siyang nag-iisa sa silid, durog, marumi, at walang ibang gustong gawin kung hindi ang umiyak. Pero hindi siya makaiyak. Parang numbing pain lang ang natira sa kanya, isang sugat na hindi nagagaling. Wala siyang mapagsumbungan. Sino ang maniniwala sa kanya? Ang boss niya? Imposible. Ang ibang kasamahan niya? Baka mas mapahamak lang siya. Mula noon, hindi niya na alam kung paano bumangon. Oo, kumikita siya ng malaking pera, pero ano ang kapalit? Halos mabaliw na siya, gabi-gabi kakaisip. Minsan, gusto niya nang sabihin kay Bernard ang lahat. Pero paano? Paano niya ipapaliwanag na hindi siya sa mall nagtatrabaho at hindi siya sales lady doon, kundi isang waitress sa bar na minsan para usan din ng mga banyagang sobrang liit ang tingin sa mga babae. Paano niya aaminin na nagsisisi siya na sana nakinig siya kay Bernard noong una pa lamang? Pinilit niyang itago ang lahat sa sarili. Tuwing magkausap sila sa video call, pilit siyang umingiti. Pilit pinapakita kay Bernard na masaya siya. Kahit sa loob-loob niya ay durog na siya. "Mahal, ingat ka palagi dyan ah. Miss na kita." Ito ang mga salitang pilit na binabalik-balikan ni Rosie habang lugmok na lugmok siya sa kanyang kwarta. Walang kaalam-alam si Bernard na lahat ng kanilang pag-uusap ay nire-record ni Rosie para may balik-balikan siyang inspirasyon bawat araw. Ngunit iba na ang lahat ngayon. Halos wala na siyang mukhang ihaharap kay Bernard. Sa loob ng kanyang maliit na kwarto, niyakap niya ang kanyang sarili habang pumapatak ang luha sa kanyang mga mata. Ang perang akala niya'y nagbibigay sa kanya ng magandang kinabukasan ay siyang dahilan kung bakit ngayon pakiramdam niya'y wala na siyang halaga. At sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa Dubai, napabulong siya sa hangin. "Bernard, mahal ko. Alam kong tama ka. Mali ako. Mali ang desisyon ko. Dapat sana nakinig ako sa'yo eh. Miss na kita mahal pero wala na ako. Ang dumi-dumi ko na."
Dumating na nga ang pinakahihintay na oras ni Rosie, ang katapusan ng kanyang kontrata sa Dubai. Ito lamang ang tanging panahon na malaya siyang makakaalis ng bansang kailanman hindi niya nababalikan. Habang nasa loob siya ng eroplano, nakatanaw sa labas ng bintana habang unti-unting lumalapit ang eroplanong sinasakyan niya sa Pilipinas. Ang dapat sana'y isang masayang pagbabalik sa sariling bayan ay tila isang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Alam niyang wala na siyang babalik ang masayang tahanan, ang buhay na iniwan niya noon, ang pangarap na kanilang binuo ni Bernard. Lahat ng iyon, parang abo na lang na inanod ng hangin. Wala na silang komunikasyon ni Bernard. Nung una, pinipilit niya itong tawagan, i-chat, alamin kung kamusta na to. Ngunit habang tumatagal, unti-unti na ring nawawala ang kanyang mga mensahe. Hanggang sa dumating na ang punto na pareho na silang hindi nagpakita ng kahit anong pagsisikap na mag-usap. Wala na ba talaga silang pag-asang dalawa? Nang lumapag ang eroplano, pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa sariling bayan. Walang sumalubong sa kanya, walang yumakap o sumigaw ng kanyang pangalan. Mabilis niyang kinuha ang kanyang bagahe at sumakay ng taxi pa uwi. Pagdating sa kanilang bahay, hindi siya handa sa kanyang naaabutan. Ang bahay na dating pinaplano nilang ipatayo ng buo ay parang isang abandonadong proyekto. Hindi natapos. May mga nakatiwangwang na hollow blocks. Kalawangin ang bakal at may mga damong tumubo sa gilid ng lote. Nanginginig ang kanyang kamay nang bumaba siya ng taxi. "Sino ho ang hinahanap niyo?" Isang matandang kapitbahay ang sumalubong sa kanya. Halatang nagtataka kung sino siya. "Si Bernard po?" Hindi inakalang darating ang araw na makikilala siya ng sariling kapitbahay bilang isang estranghero. Napabuntong hininga ang matanda. Tila may mabigat na gustong iparating. "Nako iha, hindi ko alam kung gusto mo pa siyang makita. Nako, hindi naman dating ganyan yung lalaking yan eh. Pero ngayon, nako, para bagang taong grasa na." "Bakit po?" "Halos wala na siyang direksyon sa buhay, iha. Nalulung na siya sa sugal, puro inom. Tapos ayan, nawala na rin ang pera niya. Hindi na niya natapos ang bahay niyo. Pati motorsiklo niya, naibenta na para lang may pantaya sa sugal." Parang tinakpan ng una ng kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Alam niyang mahirap ang pinagdadaanan ni Bernard. Pero hindi niya inakalang ganito na ito, kapait. Bakit po siya nalulung sa ganyan? Kahit sa loob niya ay alam niya ang sagot, tinanong na lamang niya ito para lang may maitanong sa matandang sumalubong sa kanya. "Simula nang nawala ka, Rosie, parang bumigay na siya. Hindi siya nagloko, pero sinira niya ang sarili niya. Sabi niya, wala na rin siyang silbi, kaya bumalik siya sa dati niyang bisyo. Hindi na rin naman namin alam kung paano siya matutulungan. Minsan, gusto naming pagsabihan, pero paano? Ni sarili niya, hindi niya matulungan." Ang dating maayos niyang asawa, ang dating lalaking minsan nangarap ng mas magandang buhay kasama siya, ngayon ay parang isang patapon na nilalang na walang pakialam kung saan siya dadalhin ng tadhana. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi niya alam kung matatakot siya, magagalit o maaawa. Pero ang mas masakit, wala siyang karapatang tanungin kung bakit siya nagkaganyan. Dahil alam niya rin naman na siya ang rason kung bakit muling binalikan ni Bernard ang kanyang bisyo at kung bakit tila patapon na ang buhay niya. Siya ang dahilan. Muli siyang lumapit, naglakas ng loob. "Bernard?" Dahan-dahang tinaas ng lalaki ang kanyang tingin. Para bang nag-iisip ito kung totoo ba ang kanyang nakikita o isa lang itong panaginip na dala ng kalasingan. "Rosie?" Isang pangalan na lang siya sa bibig ng dating asawa. "Umuwi na ako." Tumawa si Bernard, mapait. "Nagpakahirap ka sa Dubai. Para nang makita mong ganito ang inabutan mo, no? Wala na ako, Rosie. Basura na ang buhay ko." Hindi siya nakasagot. "Anong gusto mong marinig, Rosie? Nagsisisi ako? Na sana hindi ka umalis. O baka gusto mong marinig na dapat hindi mo na lang ako iniwan?" Tumagay ito muli. Kita sa muka
ang matinding sakit. Gusto kong malaman kung may natitira pa bang Bernard na nakilala ko dati? Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Umiling si Bernard. Wala na, Rosie. Nawala na siya. Tulad ng unti-unti mong pagkawala sa akin, nawala na rin ng unti-unti ang Bernard na iniwan mo. Ang mga salitang yun ang tuluyang dumurog sa kanya. Alam niyang wala na siyang babalikan. Ang Bernard na minahal niya, ang relasyong inakala niyang maaayos pa, lahat ng iyon ay patay na. Tumalikod siya at muling naglakad palayo, dala ang bigat ng pagsisisi sa kanyang puso. Nang gabing yun, habang nakahiga siya sa isang kama na hindi na pamilyar, hindi niya mapigilang maiyak. Hindi dahil sa sakit ng kanyang pinagdaanan sa Dubai, hindi dahil sa mga panlilinlang at pang-aabusong tiniis niya roon, kung hindi dahil sa katotohanan siya mismo ang dahilan kung bakit bumagsak ang lalaking minsan niyang minahal. Sa huli, natutunan niyang hindi lahat ng sakripisyo ay may magandang kapalit. Minsan, may mga desisyon na kailangang timbangin, hindi lang batay sa pangarap, kundi sa taong iiwan mong naghihintay sa'yo. At ngayong huli na ang lahat, alam niyang wala na siyang magagawa para baguhin ang kanilang tadhana. Ang Rosie at Bernard na dating punong-puno ng pag-ibig at pangarap, ngayon ay dalawang estranghero na lang na nagkasalubong sa maling panahon. Hating gabi na nang dumating si Rosie sa bahay ng kanyang ama. Tahimik ang buong paligid, tanging langit-ngit ng lumang pinto at huni ng kuliglig ang bumati sa kanya. Sa loob ng bahay, nakaupo ang kanyang ama sa isang lumang upuan. Iniinom ang paborito nitong kape habang nakatingin sa kawalan. Pagod na pagod si Rosie, hindi lang sa biyahe, kundi sa bigat na dinadala ng kanyang puso. Umupo siya sa tapat ng kanyang ama, hindi na napigilang pumatak ng luha niya. Tay, wala na kaming patutunguhan ni Bernard. Mabigat ang titig ng kanyang ama sa kanya. Hindi ito nagsalita agad. Tila iniisip muna ang tamang sasabihin. Maya-maya, bumuntong hininga to at mahinahong nagtanong. Bakit mo nasabi yan, anak? Sirang-sira na po siya, tay. Nalulong sa sugal, nabaon sa utang, pati bahay namin hindi niya natapos, tay. Hindi ko na siya kilala. Parang wala na siyang pag-asa. Paano pa kami babangon kung gano'n na siya? Tsaka, ako din naman ang rason kung bakit siya nagkaganon, tay. Napapapikit si Rosie. Pilit na kinukubli ang sakit. Alam mo, Rosie, ang pag-aasawa ay hindi tungkol lang sa saya at pangarap na natupad. Minsan, may mga pangarap na nabibigo, may mga pagkakamali at sakit na kailangang tiisin. Pero hindi ibig sabihin nun ay basta mo nalang bibitawan ang isa't isa. Natahimik si Rosie. Anak, balikan mo si Bernard. Hindi niya kayang bumangon ng mag-isa. Kayo ang pamilya ng isa't isa. Ikaw ang makakatulong sa kanya. Kung susuko ka, sino pang magpapaalala sa kanya kung sino siya? Napalunok si Rosie. Totoo ang sinabi ng kanyang ama. Hindi lang si Bernard ang bumaksak sa kanila, kundi pati siya. Hindi lang si Bernard ang nagkamali. Pareho silang nagkulang sa isa't isa. At kung may natitira pang pagmamahal, bakit hindi bigyan ng pagkakataong muling mabuo ang kanilang pangarap? Kinabukasan, nagdesisyon siyang bumalik sa bahay nila ni Bernard. Bago pa siya makapasok sa gate, nakita niyang nasa harapan ito. Nakayuko, may hawak na sigarilyo at nakatingin sa malayo. Ang dating matikas na lalaking minahal niya, ngayon ay mukhang pagod, wasak at nawala na ng gana sa buhay. Bernard. Unti-unting tumingin si Bernard sa kanya. Sa unay tila hindi ito makapaniwala na bumalik siya. Pero nang makita nito ang kanyang mga mata, ang lungkot sa kanyang muka, doon niya na nakita ang tila lumalambot na muka ni Bernard. Anong ginagawa mo rito? Napakagatlabi si Rosie. Nagsimula nang bumaba ang luha sa kanyang mga mata. Bernard, kailangan nating mag-usap. Pumasok sila sa loob ng bahay. Walang upuan, walang kahit anong gamit maliban sa lumang kutsyon sa sahig. Doon sila naupo, magkatapat, tahimik na naghihintay sa isa't isa na magsalita. Huminga ng malalim si Rosie bago nagsimula. May mga bagay akong hindi nasabi sa'yo noon. At doon sa pagitan ng mga hikbi at basag na tinig,
Siniwalat niya ang lahat. Ang pang-aabusong dinanas niya sa Dubai, ang pang-insultong tiniis niya, ang pananamantala sa kanya, at ang araw-araw na sakit na halos bumaliw sa kanya. Inamin niyang pinagsisihan niya ang pag-alis niya at hindi pagkinig kay Bernard at ang pilit na pagtatago ng totoo. Natahimik si Bernard. Nakayuko ito. Mga kamaoy nakatikom, pangamatay nangingilid ang luha. At sa isang iglap, lumapit siya kay Rosie. Niyakap ito ng mahigpit. Halos ayaw niyang pakawalan. Rosie, dapat hindi mo tiniis yan ng mag-isa. Sana nung una pa lang sinabi mo na sa akin. Sana, nahanapan ng hustisya ang lahat ng pambababoy ng iba sa'yo, mahal ko. Napasandal si Rosie sa dibdib ng asawa. Dama niya ang panginginig ng katawan nito, ang bigat na pinagdadaanan nila pareho. Huli na ba ang lahat? Hinawakan ni Bernard ang kanyang pisngi. Pinunasan ang kanyang luha at tumango. Hindi, Rosie. Hindi pa tayo tapos. At doon nagsimula ang kanilang muling pagbangon. Hindi naging madali ang sumunod na mga buwan. Kailangan nilang harapin ang mga utang ni Bernard at pagkasira ng kanilang bahay at ang sakit na iniwan ng kanilang nakaraan. Pero sa pagkakataong to, hindi na nila ito haharapin ng mag-isa. Nagsimula na silang muli. Si Bernard ay naghanap ng bagong trabaho. Iniwasan na ang sugal at alak. Si Rosie naman, sa kabila ng lahat ng dinanas niya, ay natutong bumangon muli. Hindi bilang isang babaeng giniba ng pagsubok, kundi bilang babaeng mas matatag at handang magsimulang muli kasama ang lalaking minahal niya noon. At sa dulo ng lahat, natutunan nila ang pinakamahalagang aral sa buhay mag-asawa. Hindi kailanman kayang palitan ng pera ang tunay na pag-ibig. Ang pangarap ay maaaring masira. Ang mga plano ay maaaring magbago. Ngunit ang tunay na pagmamahal ay isang bagay na hindi dapat basta nalang isuko. Sa bawat pagkadapa, may pagkakataon upang bumangon at sa bawat pagsubok, may pag-asa pa ring magsimula muli na magkasama.